Mga kaibigan, ang sakit na kidney sa buong bansa dito sa atin sa Pilipinas ay higit 7 milyong mamamayan ang apektado nito. Chronic kidney disease. Ayon po yan sa pag-aaral. Hello dudes, magandang gabi. Pag-usapan natin bakit nga ba patuloy na dumadami ang sakit na chronic kidney disease. Hindi lingid sa kaalaman nating lahat na ang isa sa pinakamaraming problemang pangkalusugan o sakit sa ating mga paggamutan ay ang chronic kidney disease. Bakit nga ba ito patuloy na dumadami at bakit ito isa sa mga sakit na nakakatakot sa panahon natin ngayon? Lahat ba tayo ay nag-isip na tungkol dito? Lahat ba tayo ay may pangamba na baka isang araw magising na lang tayo na meron tayong ganitong problema? Actually, mga kaibigan, malaking malaking problema, pangkalusugan. Hindi lahat na nagkakaroon ng ganitong problema ay mapalad na nabibigyan ng ayudang pang-medikal ng ating gobyerno. Ang kalimitan na nagiging solusyon ng mga paggamutan sa ganitong karamdaman ay pagdadialysis o paglilinis ng mga dugo na dumadaloy sa ating mga katawan. Ang sakit na kidney ay isang malaking hadlang para sa ating buhay, mga kaibigan. Kasi kapag ang kidney natin ay nasira, although mayroon dalawang kidney ang mga tao, pwedeng mabuhay ang tao ng iisang kidney, pero hindi pwedeng mabuhay ang tao na durog ang kidney. So, sira yung kidney. Kailangan magamot. Kailangan magamot yung kidney. Hindi pababayaan ng masira. Kasi kapag ang isang kidney sira, patuloy na sisirain din ito yung kabila. Pero pwedeng mabuhay ang tao na iisa ang kidney. Kaya yung mga papatransplant, may kilala ko, meron akong kapamilya, ganyan, maswerte sila kasi nalalagyan sila ng panibagong kidney. Pero hindi lahat ng tao swerte. Merong tao na nagpa-transplant na hindi angkop yung kidney na ilagay sa kanya, hindi rin nagiging maayos. Meron din namang mga tao na nabigyan ng pangalawang pagkakataon, pero kulang sa impormasyon, kulang sa kalaman kung paano ito alagaan, bumibigay at nasisira muli. Ang pamahalaan, may inulunsad na programa para sa mga taong may sakit sa kidney. Ito yung libreng dialysis. Pero sabi ko nga, hindi lahat ay mapalad na nabibigyan ng ganitong intervention ng ating gobyerno ayon sa pangkalusugan sa sakit ng chronic kidney disease. Bakit maraming may sakit, lalo na sa sakit na to, sa chronic kidney disease? Dahil sa makabagong teknolohiya natin. Ang halos lahat na sakit kabilang ang chronic kidney disease ay ang dahilan ay ang bagong teknolohiya. Diyan po pumapasok yung makabago nating lifestyle. Sa pag-angat o pag-unlad ng technology, kaakibat nito o kasabay nito yung bagong lifestyle natin. Kaya paano makaka-recover ang ating kalusugan? Dahil nga sa makabagong teknolohiya ng ating mundo, dito sa ating bansa, nakakarating at nakakaabot ito. Siyempre, taon-taon, may nababagong cellphone, nababagong computer, nababagong sasakyan, lahat ng kagamitan sa ating paligid, taon-taon nag-upgrade.
Lumalakas ang radiation. Nababago ang mga sakit. Nababago ang pagkain. Nababago ang lahat. Samantala, walang nakalaang kaukulan o sapat na pondo para pang medical o pangkalusugan ang ating gobyerno. Hindi ito tulad ng ibang bansa. Habang umuunlad ang kanilang teknolohiya, lumalaki ang pondo para sa pang-medical. May mga bansa nga na sabi natin mayaman dahil ng technology kaya sila yumaman. Ano? Doon ang gagaling ang mga makabagong teknolohiya, may kaakibat ng interbensyon ang ginagawa ng kanilang gobyerno. May libreng pagpapagamot, libreng pagamutan, libreng manggagamot. Actually, sabi nga nung boss ko na US citizen siya, yung pamilya niya, kapag ka may problemang pangkalusugan at naging pasyente ka na, nagkaroon ka na ng record sa mga ospital, yung gamot mismo na para sa'yo, kung meron kang regular na gamot, idodoorbell na lang sa iyong pintuan. Doon mo na lang kukuhanin. May sapat na kagamutan na dala ang technology sa kanila. Sa atin wala. Sa atin, hindi tayong kumikita sa technology kasi tayo bumibili lang. Bumibili lang tayo. Hindi tayo mayayaman dahil sa technology. Pero yung dalang kapahamakan sa ating kalusugan ng technology na binuo at prinudyos at pinagkikitaan ng ibang bansa, yun din ang pahamak na dala dito sa atin. Walang pinagkaiba. Pero wala tayong sapat na pondo para sa kapahamakang pangkalusugan na dala ng technology. Real talk lang tayo, mga kaibigan. Ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan? Ang dapat gawin ng ating pamahalaan ay magkaroon ng sapat na pondo para sa kagamutan, sa manggagamot, sa paggamutan, sa gamot. At higit sa lahat, ay makapagbigay sila ng tamang impormasyon sa tamang nutrition, tamang interbensyon sa kapahamakan dulot ng technology at makabagong lifestyle. Mga kaibigan, ang sakit na kidney sa buong bansa dito sa atin sa Pilipinas ay higit 7 milyong mamamayan ang apektado nito. Chronic kidney disease. Ayon po yan sa pag-aaral. Ang dami. At patuloy na dumarami, mga kaibigan. Yun nga, mga kaibigan, ang dapat na mangyari o gawin ng gobyerno, impormasyon. Kasi, yung paggamutan, yung gamot, at yung manggagamot, mahirap pang abutin ng ating pamahalaan. Real talk. Pero yung impormasyon, pwedeng gawin. Yung tamang impormasyon. Ang technology, kung ano ang masamang epekto sa kalusugan, ay maibahagi sa ating bawat mamamayan. At ano yung intervention na dapat natin gawin? Halimbawa, katulad ko, may cellphone ako, may TV ako, may ref ako, may mga appliances ako, may sasakyan ako, at kung ano-ano pa man, dapat meron tamang impormasyon tungkol sa kalusugan dahil sa paggamit ng mga ganito. Papaano ang tamang paggamit at ano ang intervention na dapat natin gawin kapag gumagamit tayo nito. Yun ang dapat na gawin sa atin. Kasi ito ay may dalang kapahamakan, may kaakibat. Hindi masama ang pag-unlad ng technology, pero sa tamang pamamaraan at paggamit ang dapat gawin nating lahat.
Ano ba yung epekto sa katawan ng mga gadget na kapit natin? Ng radiation na meron tayo? Nagkakaroon ng paghihina ng internal ng ating katawan, internal organ, ng mga genes natin, ng bawat parte ng katawan natin. Ano ang pangangailangan ng ating katawan para mabuhay? Simple lang. Kung naaalala nyo, yung mga elements sa chemistry, lahat yun kailangan ng ating katawan. Andun yung iron, yung halos lahat yun, mga kaibigan, kailangan ng katawan natin. Ano? Marami yung sa elements. Ano? Saan natin kukunin yun? Sa natural, sa pagkain. Ano? Dahan-dahan yan, kinukuha at pinoproseso ng ating katawan para sa pang-araw-araw na buhay. Ano? Ganun kagaling ang ating katawan. Noong mga panahong yun ang proseso ng pagkain at pagkolekta ng mga kailangan ng katawan, ang haba ng pamumuhay ng tao. Pero nung habang tumatagal, habang nababago ang technology, habang nababago ang lifestyle, paikli ng paikli ang buhay ng tao. Parami ng parami ang sakit at pabago ng pabago ang sakit, hirap na pahirap ang sakit. Kaya nauso yung mga pagamutan, gamot na kailangan ng ating katawan dahil kailangan biglang may pasok ang mga bagay na to, ang mga gamot na to. Hindi na siya basta-basta makakaya sa pagkain ng gulay lang. Ano? Kalimitan na sumisira sa kidney na mga sakit. Ilan lang to, mga kaibigan. Kalimitang sumisira sa kidney na mga sakit. Itong mga sakit na ito ay dulot sa makabagong pamumuhay natin, mga kaibigan. Ito ang kalimitan dahilan kung bakit tayo nagpapa-blood chem. Ano? Nandyan yung pagtaas ng uric acid. Kapag hindi mo kinontrol ang uric acid, kapag hindi mo na normal ang uric acid, posible na magkaroon ng kristal yan na papasok sa kidney na siyang sisira sa ating kidney. Uminom ka man o hindi ng gamot, posibleng masira ang kidney. Kaya dapat makontrol. Ano? Dahil kalimitan ang alam natin, hindi ako iinom ng gamot kasi baka masira yung kidney ko. Pero kapag hindi ka naman uminom ng gamot na pang-control dyan, mas madaling masira yung kidney. Kailangan talaga patnubay ng mga doktor. Ano, kailangan natin magpa-check up at sundin kung ano yung payo nila dahil ang mga sakit natin makabago. Hindi yan kaya sa tapal, hindi yan kaya sa mga prutas at gulay lang. Malaki ang naitutulong ng prutas at gulay sa pagpapalakas ng ating resistensya habang ito ay ginagamot ng makabagong sensya. Diabetes, mga kaibigan. Yung pagtaas ng diabetes, dahil yan sa mga lifestyle natin. Ano? High cholesterol, high blood. Lahat na yan ay binabantayan ng mga manggagamot sa atin sa pamamagitan ng pagpapates. Kasi yan ang pangkaraniwang masamang nangyayari sa ating katawan o basic o panimula na siyang sisira sa iba't ibang parte ng katawan natin, maraming sakit ang papasok sa atin. Isa na dyan, ang chronic kidney disease. Yan ang dahilan kung bakit maraming chronic kidney disease dito sa atin at patuloy na dumadami. Kapag ang impormasyon ay hindi nakarating sa mas marami, ang tamang impormasyon kung bakit sinisira ng sakit na to ang ating katawan, dadami ang may problema sa kidney. Bye-bye. Sana alam mo na